Magandang gabi po, Miss L. At sa lahat ng nakikinig. Ako po si Claire. Gusto kong i-share ang nangyari sa akin noong nakaraang buwan lang. Hanggang ngayon, hindi na ako nakakatulog sa kwarto ko at pansamantala akong nakatira sa bahay ng mga magulang ko. Bumili po ako ng isang kilalang brand ng Smart IP camera para sa bago kong bahay sa Cavite. Mag-isa lang ako doon dahil malapit yun sa pinagtatrabahuan ko. Nilagay ko yung camera sa sala, nakatapat ito sa main door. Para kitang-kita ko sa phone ko kung may papasok o may manghihimasok habang wala ako. May motion detection feature ito. Ibig sabihin po noon, magno-notify sa phone ko kapag may gumalaw sa tapat ng camera. Isang gabi, mga 12:00 na, nakahiga po ako sa kwarto noon. Nakalak na ang pinto ng kwarto ko at sigurado akong nakalak din ang main door at ang mga bintana. Malapit na akong makatulog nang biglang tumunog ang phone ko. Sabi dito, motion detected in living room. Binuksan ko yung app. Tinignan ko yung live feed. Pero madilim sa sala at wala namang tao. Inisip ko, baka ipis lang o baka glitch lang sa system. Pinabayaan ko na at hindi ko to masyadong pinansin. Pero makalipas ang 10 minuto, tumunog na naman. Motion detected in living room. Binuksan ko po ito ulit. Wala pa rin namang tao pero may napansin akong kakaiba. Yung upuan sa dining table na malayo sa camera pero abot ang view, bahagya na itong nakausog. Sigurado akong bago ako pumasok sa kwarto, maayos ang pagkakalagay ng mga upuan. Kinabahan po ako, Miss L. Pero pinilit kong maging lohikal. Baka hindi ko lang naurong ng maayos, sabi ko sa sarili ko. Hanggang sa makatanggap ako ng pangatlong notification. Pero iba na ang nakasulat. Human detection. Someone is in the living room. Para po kung kinukuryente sa sobrang pagkakilabot, Miss L. Nanginginig po akong binuksan ang live feed. Wala akong makitang tao. Pero narinig ko sa two-way audio na feature ng camera ang isang mahinang kaluskos. Parang may kinakaladkad na tela sa simento. Doon ko naisipang i-check yung playback, yung recording feature, bago ang notification. Doon ko po nakita ang katotohanan. Mula sa ilalim ng sofa, isang sofa na akala ko ay selyado ang ilalim, ay may lumabas na isang lalaki. Sobrang payat po nito, Miss L. Alam niyo po yung katawan ng may mga TV? Ganun po ang itsura nito. Ubod po ito ng dungis at literal na naninilaw ang mga mata. Hindi siya multo, Miss L. Totoong tao. Isang tao na baka mas matagal pang nakatira sa pamamahay nito. Nakita ko sa camera kung paano siya lumabas. Naglakad to ng dahan-dahan sa kusina. Uminom ng tubig sa pitsil ko at pagkatapos tumayo siya sa tapat ng pinto ng kwarto. Doon siya nanatili ng 5 minuto. Nakatitig lang sa pinto ko habang hawak-hawak ang matalas na kutsilyo. Pero ang pinaka nakakatakot sa video, Miss L, lumingon siya sa mismong camera. Ngumiti siya. Isang ngiting walang ngipin at dahan-dahang lumapit sa camera para takpan ito ng isang itim na tela. Doon po naputol ang live feed. Narinig ko ang mahinang pihit ng doorknob ng kwarto ko. Tunog po iyon na parang sinusubukan niya po itong buksan. Palakas ng palakas ang puwersa na ginagawa ng lalaking yun. Halos himatayin po ako sa nginig dahil sa takot pero naisip kong bago ko lamang nasubukang mamuhay ng mag-isa at marami pa po akong gustong gawin sa buhay ko. Kaya buong tapang at lakas kong binuhat ang cabinet sa gilid ng pinto at sumandal po ako roon. Pagkatapos ay nanginginig po akong tumawag agad sa emergency malapit sa lugar namin. Pagdating ng mga pulis, nakatakas na yung lalaki sa maliit na bintana sa banyo. Pero nalaman namin na may nest o tulugan na siya sa ilalim ng bahay ko.
Matagal na siyang nandoon base sa mga gamit na nakakalat at sa sobrang baho na parang doon na rin iyon umiihi at tumudumi. Matagal na pala siyang nanonood sa akin, Miss L. Kinakain na ang mga tira-tirang pagkain ko at hinihintay ang pagkakataon na makalimutan kong ilak ang pinto ng kwarto. Hanggang ngayon, ang tingin ng lalaking yun sa kamera ang nagbibigay sa akin ng mga masasalimuot na bangungot. Isa lamang ito sa patunay na huwag kang matatakot sa mga hindi mo madalas makita. Dahil minsan, meron pang mas masahol sa mga multo. At yon ang mga araw-araw nating nakakasama, ang mga kapwa nating tao. Magandang gabi po, Miss L. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Crystal. Isa po akong nursing student na nag-aaral sa isang state university dito sa Maynila. Ako po ay taga Laguna. Napakinggan ko po ang una niyong upload dito at alam kong bago pa lamang ang channel niyo, kaya naisipan kong ibahagi ang naging karanasan ko. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar at eksaktong pangalan ng apartment na yon. Ang totoo po niyan, nanginginig pa ang kamay ko habang tinatype to dahil sa salamin ng CR ng unit na yon, nakakita ako ng refleksyon ng isang bagay na hindi dapat nandoon. Noong lumipat ako sa apartment na yon, ang unang napansin ko ay ang amoy. Hindi ito amoy luma. Amoy ito ng matingkad na pintura at Clorox. Sobrang puti na mga pader. Alam mo yung pader na gaya sa ospital? Ganon yun, Miss L. Sabi ng landlord, bago raw ang renovation kaya ito mura. Pero sa isip-isip ko, hindi ba dapat mas mahal ang renta dahil bago nga itong gawa? Noong unang gabi, habang nakahiga ako sa dilim, napansin ko ang isang maliit na crack sa kisame. Hindi ito crack sa simento. Para itong mantsa na hugis tao na unti-unting bumabakas sa pintura. Parang may nabubulok sa ilalim ng sapin ng pintura na yun. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, naalimpungatan ako dahil sa tunog na parang kumakaskas. Hindi ito pagkaskas ng isang furniture. Dahil alam kong iba ang tunog ng kahoy sa simento. Ang tunog na yon ay parang balat na kinukuskus sa magaspang na sahig. Mabagal, hirap na hirap at may kasamang malulutong na tunog ng nababaling buto. Tumingala ako sa kisame at nakikita ko pong ang mansya ay dahan-dahang lumalaki. At ang mas nakakasuka, may tumutulo mula sa crack, isang malapot, maitim at mabahong likido na pumatak mismo sa pisngi ko. Hindi ito tubig. Amoy ito ng kalawang. Amoy ng gaya ng sudugo. Ang ginawa ko po ay tumakbo ako sa banyo para hugasan ang mukha ko. Hinarap ko ang salamin. Pero bago ko po mabuksan ang gripo, napansin kong ang refleksyon ko sa salamin ay hindi sumasabay sa galaw ko. Sa puntong ito, Miss L, grabing kaba ang nararamdaman ko. Malamig ang kamay ko at pinagpapawisan to. Sa salamin, ang refleksyon ko ay hindi naghihilamos. Nakatayo lang ito. Nanlilisik ang mga mata at dahan-dahang tinuturo ang cabinet sa ilalim ng lababo. Doon ko narinig ang isang bulong. Hindi ito boses ng tao. Para itong gas-gas na plaka na pinipilit paikutin. Pagtingin ko sa cabinet, napansin kong bahagya itong nakabukas. At laking gulat ko nang may unti-unting lumalabas na mahabang buhok mula sa siwang nito. At kasunod nun, isang kamay na kulay ube at walang mga kuko. Parang pilit na kumakalmot sa pinto ng cabinet para ito makalabas. At ito pa po ang nakapagtataka, Miss L. Sobrang takot na ako at halos hindi na ako makahinga sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko, pero iba ang ginagawa ng katawan ko.
Imbis na tumakbo ay kumuha pa ako ng kutsilyo at pilit kong tinuklap ang makapal na pintura sa pader kung saan nanggagaling ang bulong. Sa bawat pagkaskas ko, lumalabas ang katotohanan. Hindi simento ang nasa ilalim ng pintura. Bagkus, ito ay mga luma at itim na maleta. Dose-dose ng maleta ang nakaabang at nakabaon sa mismong pader. Parang ginawang insulation ng building. At nung matuklap ko ang huling bahagi, isang nalilisik na mata ang tumingin sa akin mula sa butas. Nang tingnan ko po siya ng mabuti ay nagawi ang tingin ko sa isang papel na hawak nito. May nakasulat na missing, na parang pinapahiwatig ng babaeng iyon na hindi siya nawawala kung hindi ay isinilid sa isang maleta. At ang landlord? Kaya murang renta dahil kailangan niya ng bagong katawan para may magbayad ng utang ng unit na yun. Nagising akong kinakapos at hinahabol ang paghinga. Kinapa ko ang sarili ko at inilibot ang mga mata ko. Nandito pa rin ako sa loob ng kwarto, Miss L. Nakahinga ko ng malalim nang ma-realize kong panaginip lang palang lahat. Mataas na ang sikat ng araw kaya hindi na ako gaanong kinikilabutan. Pero ramdam ko pa rin parang may nakatingin sa akin. Kahit panaginip lang yon, pakiramdam ko ay totoong-totoong lahat. Sobrang madetalye ng bawat ganap na animoy may gustong magbigay ng mensahe kaya nagpaparamdam sa aking panaginip. Nagdasal ako ng taimtim kahit hindi ako madasaling tao, Miss L. Hindi na po ako nagpaabot ng kinagabihan. Agad rin akong umalis sa apartment na yon. Bumalik ako sa bahay ng nanay ko. Sa dati naming tirahan, kahit ilang oras pa ang biyahe ko. At yung landlord, hindi man lang nagtaka kung bakit agad akong aalis kahit na kahapon lang ako lumipat. Parang alam na niya kung bakit, parang inaasahan na niyang mangyayari yun. Isang nakakakilabot na gabi po sa ating lahat. Ako po si Miss L at bago lamang po ang ating YouTube channel at inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na mag-subscribe, mag-like po sa ating videos at mag-iwan po ng kahit kaunting comment lamang po sa ating pong mga videos. Malaking suporta na po yun, malaking tulong na po yun para lumago ang ating channel. At sa mga nais naman pong magpa-feature ng kanilang mga storya, mag-email lamang po sa ating official email address, misslkilabotstories@gmail.com. Yun lamang po at maraming salamat.